natin po ang mga video na quote on cam na yan. At makasama natin ngayong umaga si Joel Elio, isang road safety consultant. Good morning po. Yan. Okay, balikan natin yung quote on cam na aksidente po. No? Yung ano pwede sanang gawin para hindi umantong sa ganong pagkakataon po. Una, yung sa Skyway po, nag-counterflow ang rider. Paki-explain nga po yung ating mga kapuso na dyan na ano posibleng mangyari kapag ikaw ay nag-counterflow. Expressway po yan, Joel. Kaibigan, unang-una, bawal mag-counterflow. Bawal pumasok sa expressway, skyway, ang mga mabababang takbo ng mga sasakyan. So, just in case the part ng motorcycle, nakapasok ka, rest of mind, gawa ka agad ng paraan na bumalik ka. Okay? Kailangan brake ka agad, then balik. The part dito ng SUV, para hindi siya makabunggo, kailangan umiwas siya sa kabilang lane. Because karamihan ikan, pagdating ng hit-on collision, kadalasan yan ay fatal. So nangyari yan, patay. So ngayon, ito yung paraan ng presence of mind ng isang both driver, the motorcycle, and the SUV driver. Now, on the part naman, yung isang aksidente, yung... Ito naman, yung aksidente naman ito na nag-sudden brake na Joel, no? Yeah. So, normally dapat ang isang driver presence of mind. Okay. Now, meron din tinatawag na safe following distance, which is yung 3 seconds rule. Oo. Kung ikaw ang motorcycle, dapat yung following distance mo ay 3 seconds rule. Kailangan po, huwag kang masyadong tipid. At kung the part naman ng delivery truck, dapat huwag siya masyadong dikit sa harap para hindi siya biglang para hindi siya mabunggo din sa spot. So both can be prevented. Pwede iwasan hindi magbunggo. Ano ba yung layo ng agwat ng sasakyan? Gano'n? So ang tawag Dati kasi sabi, dalawang sasakyan traffic eh. yan. May tinatawag din kung seconds rule. 2001, 2002, 2003. Yun yung tamang distansya sa sasakyan sa unahan. Para may paraan ka pa na makaiwas ka sa Lalo bigla. pag nag-sudden brake. Hindi ka sasalpo. Okay. Yan. Now, on the part naman, yung isang nangyari, ito, Si Lola. si Lola. Marami tayong paraan na makaiwas sa road rage o makaiwas tayo na hindi tayo magkaroon ng away sa kalsada. So, dapat ang isang driver may habang pasensya. Dapat ang isang driver, presence of mind, huwag patulan ang mga tao na may konting problema pagdating dyan sa kalsada. Okay. So, again, ang isang driver, develop natin yung culture of safety, develop natin yung road safety bilang isang defensive driver. Ganun po igan ang dapat ating advocacy sa lahat ng mga motorcycle o mga drivers. Balikan mo yung counter ko sa expressway gawin. Kasi ang napansin ng marami, may kasalanan na yung motorsiklo eh. Ba't parang nakulong pa yata yung driver ng SUV? Di ba dapat alam na natin sino ang violation? Sa batas kasi kailangan nyo na ipatunayan ng driver nito na ang may kasalanan yung Counter-flow yun. counterflow. So may proseso pa. May proseso pa rin, pero on the part naman natin mga defensive driver, dapat ginawa ko lahat ng paraan. So suggestion namin sana, on the part naman ng Skyway, sa mga curb, dapat maglagay ng rubber strips. Rubber strips, para mamilitan ang mga driver na slow down. So Sa mga down curves. yun. At maiwasan ang aksidente. That's engineering control ikan. Okay. Maraming salamat sa iyo, Joey Elio po, road safety consultant. Mga kapuso, mga aksidente o krimen, atin niyang susuriin dahil simula ngayon, wala nang blind spot pagdating sa kaligtasan. Tutukan natin yan. Go! On cam!